Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at panindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia, Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, 16 ng Disyembre, taong kasulukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO backs National Plan Against Online Sexual Abuse of or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Secretary Dante Klink ang the second lead CFO year-end assessment. CFO opens nomination for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas joined national government agencies and key stakeholders during the official launch of the first Philippine Strategic Plan Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials for 2025-2028, held on December 11 at the Peninsula, Manila. Led by the National Coordination Center against OSAIC and CSAEM, the launch underscored the importance of coordinated prevention, protection, law enforcement, and partnership efforts to combat online sexual abuse and exploitation of children. The launch brought together high-level officials from government, Congress, and development partners, highlighting the multi-sectoral nature of the national response. CFO Executive Director Maria Arlene S. Borja manifested the Commission's full support as she joined key officials during the ceremonial digital activation launch, reaffirming that the CFO stands united with the NCC, OSAIC, CSAEM, and partner institutions in ensuring that every Filipino child at home and overseas is protected from online sexual abuse and exploitation.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas conducted its year-end assessment on December 12 at the Diamond Hotel. CFO Chairperson Secretary Dante Clink Ang II led the assessment with a reminder to everyone to not only celebrate the achievements but also look at where the agency fell short. He emphasized that it is valuable to learn from one's shortcomings and focus on further improving and strengthening the things that did not go well. Key personnel from each division presented their accomplishments for the year, highlighting a banner year for the Commission which saw a stronger engagement to the Filipino diaspora and exposure of the Commission's projects and initiatives across all media platforms. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is pleased to inform the public that nominations are now open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas from December 11 to May 29, 2026. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided.
Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Attorney Carlo, grabe na ang traffic ngayon at grabe na rin ang dami ng tao at ang dami na rin gumagastos ng kanilang mga bonuses. Ano? Itatanong pa ba natin yan? Pasko na. O yun. Kaya lang, ang downside, dumadami din ang mga nagpapadala sa atin ng text messages ng mga scam. And kahapon lang may natanggap ako na bibigyan daw ako ng 6,500 mula sa DSWD. Ibigay ko lang yung phone number ko. Ayun. Mukhang alam niya na nakatanggap ka na ng bonus mo. Hindi ko naman nakahawakan yung bonus ko. Anyway, anyway, Attorney Carlo, na imbitahan natin uli dito sa ating program ang isang subject matter expert Yes. on cybersecurity and cyber fraud na naging guest na ninyo Yes. sa previous episodes ng Serbisyong CFO. So, hindi na natin patatagalin ang introduction dahil marami tayong mapapag-usapan. Dahil importante to, lalo na dumadami ang scammer all over the internet, sa phone, sa mga messaging apps. So, Attorney Carlo, pakilala mo na ang ating subject matter expert. Oh. So, si Sir Robert Pagya, dati na namin naging guest yan at siya ay isang data protection officer sa kanilang opisina. Ipapakilala niya yung opisina niya sa inyo. Ladies and gentlemen, sa ating lahat ng manonood po, si Sir Robert Pagya. Magandang umaga sa iyo, Robert Pagya. I'm not used to calling him in his full name dahil kami ay magkaklase. Obet. Tawagin na lang natin Obet. Sir Obet, Obet, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo. At gusto ko lang idagdag na nung una naging guest namin si Sir Obet, siya, nasa Zoom siya. Ngayon, live na tayo siya dito. ating, at lagi namin sinasabi gaano kami ka-thankful na nandito sa iba pa rin kasi yung dating pagkaharap mo yung kausap mo. Oo nga. Ay, Obet. Good morning, Ares. Good morning, Attorney Magasha. Good morning po sa mga manonood po natin. Gusto ko lang pong ipakilala po ang aming ahensya. Kami po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kami po ay attached agency po ng Department of Information and Communications Technology sa pangunguna po ng aming kalihim na si Secretary Henry Aguda. Ang aming po Executive Director sa ngayon po, Acting Executive Director ay si Attorney Renato Aboy Paraiso. Sabi ang gusto nga po niya laging sabihin ay Aboy lang po. At kami po ang pangunahing ahensya po na humahawak po sa pagsugpo po ng mga cybercrimes at sa pagpe-prevent nga po ng mga cybercrimes. Ngunit hindi po ito ang talagang mandato namin dahil kami po ay wala pong powers na mag-imbestiga, kaya po kami po ay nakikipagtulungan po sa mga tinatawag natin sa batas na Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act na law enforcement authorities. Dito po pumapasok po ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Pagka naman po nagkataon na file na po ng complaint po yung mga cybercriminals at mga hackers na nabanggit nga po ni kasamang Ares dito ay napaka-prevalent po ngayong mga panahon na to, ay nakikipagtulungan din po kami sa Department of Justice Office of Cybercrime. Kaya po yan pong apat na ahensya po na yan na kinreate po sa pamamagitan nga po ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Kami pong apat po ang talaga pong nangunguna po sa pagsugpo, sa pag-suppress at sa pag-prevent po ng cybercrimes. Matindi yun. Sugpo, suppress, prevent, di ba? Ano ba, diretso na tayo sa, ano ba ang mga prevalent na yung madalas na estilo ng mga cybercriminals ngayon, lalo na ngayong holiday season? Ano bang usual na ginagawa nila? Well, kasama Ares, meron tayong tinatawag kasi ngayon yung general term na tawag natin, yung social engineering scams. Yun. Pero itong social engineering scams na to, pwede natin itong, kumbaga, himay-himayin eh. Meron tayong tinatawag na phishing emails. Yan ay sa pamamagitan ng email na magpapadala nga sila ng allegedly legit na email. Pero itong mga email na to ay may tinatawag na tayong link
Meron siyang kasamang link na kailangan daw i-click mo. I-click Yes, mo, pag oo. i-click mo naman yan, yun na. Mare-redirect ka na sa ibang untrusted website. Oo. Kokolektahin na yung mga personal information mo na pag nagawa nila yon ay makakapag-send na rin sila ng mga ibang email sa mga kakilala mo sa contact list mo. Yan. So, yan ang una, phishing email. Pangalawa, nag-evolve na rin kasi yung phishing. Ang pangalawa ngayon yung tinatawag natin is smishing. Yung binagay SMS. ko kanina, Ares, na to text or SMS. Yan, ganun din. Magpapadala ng text sa atin at meron din link din yung ating mga text na yan. At pag kinlik nga din natin yan, yung unang-unang ang mangyayari ay kokolektahin nila ang ating mga personal na impormasyon. At kasama rin dyan sa mga smishing text yung pag-take over nila sa mga Facebook accounts or social media accounts natin. In fact, just last week, meron tayo isang kasamahan na from the Department of Foreign Affairs na yun daw asawa niya, yung Facebook account ng asawa niya ay na hack nga daw at nakapanghingi daw ng mga pera sa mga kaibigan ng asawa through the contact list nga nung sa Facebook account ng asawa niya. At ang pangatlo ngayon, yung talagang pinaka-prevalent ngayon kasamang Ares, kasamang attorney, is yung tinatawag nating phishing o yung true voice calls. Naku. Oo, Voice yan. calls na. Yes, voice calls na ngayon. Tatawag ngayon sa atin yung mga cyber criminals, magpapanggap na taga mga legit na institusyon, galing sa bangko, galing sa SSS, galing sa GSIS, at sasabihin na na-compromise daw yung ating mga accounts. Yes, Ayun. ganyan. At alam mo, madali mong ma-identify naman yan eh. Kasi pag tumawag sila, ang gagawin kagad nila may sense of urgency. Ares, may nangyari sa bank account mo. Meron nagpapadalang link sa'yo na pag kinlik mo yan at lumabas yung OTP mo, ibigay mo kagad sa akin. Para ma-save natin yung account mo. Para ma-save yung account mo. Pero always remember na ang mga bangko will never ask yung mga OTPs natin or mga PINs natin. Kaya pag tinanong na or sinabi ng may papadalang link sa atin at ang mangyayari nga dito ay lalabas daw yung OTP natin at kailangan natin i-divulge sa kanila, yan na nga, phishing calls na yan. Scam na ngayon yan. So nag-evolve na siya. Dati kasi phishing lang. Yes. Phishing to mga kaibigan na PHI. Hindi yung phishing na pero actually the Yun same din yun. principle. Oo. The same principle. They're yes. phishing for information, di ba? Oo. So from phishing to smishing, ngayon phishing, ngayon ko lang narinig yun sa'yo, Obet, yung phishing na yan. Oo. So talagang totoong tao yung kausap mo. Yes, Talagang totoong real tao. person. Yes, no? real person yung mga tumatawag sa atin. Kaya lang ngayon nga, nagpapanggap sila for the purpose of extorting money. Opo. So ito ay isa talagang organized organized crime. Yes. Sir Obet, bukod dun sa nabanggit mo na tatlo, may mga nakarating na ba sa inyo yung mga paggamit din ng AI? For example, video na ng tao mismo yung kausap mo tapos nanghihingi. May ganun na rin bang mga Meron na rin. Ito yung mga tinatawag naman nating deepfakes. Yan. Deepfakes yan. Kung maalala ninyo, nung panahon ng eleksyon, nung tumatakbo pa lang ang ating butihing Pangulong si BBM, merong lumabas na yung nasa California daw siya, na nagse-celebrate daw siya, nagpa-party-party, pero kalaunan, pagkatapos na isang malalimang investigasyon talaga, napakita na ito ay deepfake lamang. So, ibig sabihin, ginaya lang yung mukha niya, inilagay lang sa ipinatong sa isang ibang tao. sa ibang tao, at pinalabas na siya yon. At ang katotohanan niyan, Ares, tsaka Attorney Magasya, merong isang naging viral na video dati, siguro mga last year or early this year, isang mag-asawang Chinese. Nasa bahay sila, naglilinis yung nanay habang nagkukwentuhan sila ng tatay niya. Tapos biglang may natanggap silang tawag, allegedly from their daughter. Alam nila kasi yung daughter nila pauwi from nasa States, nag-aaral, pero bakasyon, pauwi ngayon sa China. So, uwi sa kanila. So, nung tumawag, ang sabi nung nanay, "How are you? Are you in the airport already?" Basta gano'n, kwentuhan. Sabi nung alleged daughter, I'm being held up here in the airport. Can you send me money? I need money. Yan. Pera kagad talaga ang sinabi. Ganyan. So, syempre, yung tatay, dahil tayo medyo mapagduda, ayaw pa munang yung magbigay ng pera. Pero upon the prodding of the mother, magbibigay na sana ng pera yung tatay. Ayun. Biglang bumukas yung pinto. Dumating yung bata. Nandun yung daughter nila. Tapos sabi, "Is that my voice?"
are you talking to me? Sabing ganyan. Kuwang-kuwa. Ka-deepfake ngayon. Oo. AI to. Eh. AI talaga. AI ang ginagawa nila dyan. Kaya nga din, kasama ng attorney Magasya, isa rin sa lagi kong sinasabi, na paalala ko pagka ako'y naimbitihang maging resource person, pag may tumawag sa'yo na unknown number, wag mong sasagutin. Oo. Dahil ang risk nga niyan, baka pag hello mo, nire-record na pala yung iyong boses. At sa pag-record na to ng boses, pwedeng yung nanggagaya sa akin, magpadala ng message sa'yo, Attorney Magasya, kay Ares, kay kasamang Ares, sa ibang family members ko, at yun nga, mga-extort na ng money. Sasabihin, may nangyari sa akin, ganito, baka pwede nyo akong padalan ng pera. Yung based do sa kwento ni Obet Attorney, no? Yung sa mga AI. Actually, yung modus is the same as yung mga decades back na modus na yung tatawagan yung kamag-anak, kukontakin yung kamag-anak, sasabihin May emergency. May emergency. Yes, na. Yan yung mga budol nung araw, di ba? Yan yung budol-budol Yan na yung tinatawag, dugo-dugugang. dugo eh. Pero ito talaga nag-evolve, no? Mas parang convincing niya eh. Yung technology used in an illegal way, ba? Pero maganda yung sinabi ni Sir Obet eh, kasi nag-iiba man yung gamit ng teknolohiya, yung elements andun pa rin eh. Merong kwento ng may sense of urgency, kagaya ng kwento ni Sir Obet, di ba, na may pananakot. Tapos, syempre, yun nga, yung convincing yung nagsasabi, tapos yung pagbibigay ng pera. So, yung advice ni Sir Obet, kaya apply mo lang talaga, na talagang kailangan maging mapanuri ka, lalo na kung niraratel ka, inaano ka, gusto niya magpanik ka, di ba? Magagaling tong mga gumagawa nito eh, kasi tulad yung nakwento ko kanina, DSWD ang ginamit na Oo. hindi daw ako makakatanggap ng ayuda na 6,000. May amount pa, 6,500. Ikaw naman, kung madali kang silawin sa amount, baka biglang bumigay ka sa, 'di ba, sa scam niya, Obet. Ang totoo niyan, kasama Ares, yung nabanggit mo sa DSWD, attorney, may natanggap din ako about 2 weeks ago. Ganyan mismo. Yan, di ba? Oo. Ganyan. From a good friend of mine. Tinake over Sabi, yung messenger. Ibigay mo lang sa akin itong following details na to at makakatanggap ka ng ayuda sa DSWD. Alam mo, initial reaction ko, Aris, Attorney Magasya, yung isang common friend namin, ang mga staff ko kasi to dati sa PhilHealth eh. Sabi ko, Peter, nahack ba yung Facebook account ni ma'am ganito? Sabi niya, bakit? Ito, papadala ko sa yung message niya. And then after a while, siguro mga about 5 minutes or 10 minutes, may message na sa akin yung tao mismo. Sir Obet, hack po yung aking Facebook account. Hindi niya mabuksan Yun. na. Kaya sabi ko, buti na nga lang ako, alam ko kagad kung paano mag-identify ng mga ganyan, di ba? Paano kung nga tama yung sabi mo, paano kung common tao yan? Na nakita kasi 6'5", syempre. Sayang 6'5", saan mo ba matatalisod yun, di ba? Sayang yun. Yun nga, kaya ako'y nagpapasalamat na naiimbitahan niyo ako sa mga ganito para nga makapagbigay tayo ng warning. Lalo na kung halimbawa, person in authority yung nagpadala. Kunyari, mas boss ko, kunyari, syempre maniwala ako kasi may katungkulan yung tao eh. Napakadelikado. Yung padala sa akin ay connected sa, hindi sa DSWD, pero connected siya sa releasing ng benefits. Ayun na nga eh. So lalo na, di ba? Diba? Ang ano nga doon is yung talagang common ground niya is sisilawin ka talaga ng kung ano-ano eh. Like for example, yung sa credit card, yung meron na bangko ang natanggap ko. Ang ginagamit nilang ang ginagamit pa mismo sa, 'di ba, merong ID, parang caller ID. Pangalan ng bank. Yes. So na-hijack na nila yung yung pangalan ng bank. Anong tawag doon, Obet? Yung kaya na nilang kopyahin yung spoof. Ayun, diba? Ang gagaling na nila. So talagang ang key talaga dito is vigilance. Huwag kang basta-basta maniniwala. Ngayon, based sa mga sinabi ni Sir Obet, may tanong ako, Sir Obet, kunyari, yung tao naging biktima nito, paano yung way niya para i-report to sa division mo o sa DICT? Paano yung process para maapula or masumbong? Salamat, Attorney Magasya. Isang magandang katanungan po. Kung tayo man po ay maging biktima po ng cybercrimes or ng hacking or ng mga social engineering scam, meron po ang CICC na tinatawag po naming hotline. May hotline po kami na 1326. So, 4 na numero lang po. 1326, yun lang po ang dapat yung tandaan.
pwede po kayong tumawag dito dahil ito po ay 24/7 na platform. Kahit po may sakuna, kahit po may bagyo, kahit po holiday, katulad po nito, magkakaroon po ng holiday dahil Pasko, magkakaroon ng holiday dahil New Year. Pero meron po kaming mga tao, ahente po mismo, mga agents, na nagmamando po dito sa amin pong tinatawag na Cybercrime Complaint Center or C3. Yung tinatawag namin C3. Yes. Tawagan nyo nga lang po yung 1326 at pwede na nga po kayong pwedeng kumausap ng mga tao dyan. Kung kayo naman po ay nahihiyan na makipag-usap sa mga agents po namin, meron din po kaming email address na pwede po kayong mag-email. Ito po yung tinatawag naming report@cicc.gov.ph. So ulitin ko lang po, pwede po kayong mag-email sa report@cicc.gov.ph. At kung talaga naman pong kayo ay medyo talagang nagmamadali kayo na ma-actionan po kagad yung inyo pong mga complaint, pwede rin po kayong bumisita po sa amin pong opisina na located po sa number 49 Don A. Roses Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City. Sa loob lang po ng DICT compound. Yan yung sa may Amoranto Stadium. Katabi po kami ng Amoranto Stadium po. Opo. Napakalapit lang sa dati nating Alam opisina. mo, attorney, importante yung binanggit ni Obet na yung may mechanism ng reporting. Kasi maraming scammers ang tina-target, OFWs, o kaya yung mga nag-migrate na O kaya yung pamilya nila. Oo. Kasi 'di ba palalabasin nila mensahe galing sa abroad Yes. na mensahe kasi 'di ba naalala niyo rin yung may nauso nun yung parang hinuhuli ka na tito mo to na naka-receive niyo na ba yung padala kong rubber shoes at ganyan si tito. Kasi nakakatawa sa pinili pare-pareho mga pangalan ng tito natin eh. Lahat tayo may tito boy eh. Kaya yung message niya, ako ito si tito boy mo. Tita baby. Natanggap niyo tita baby, natanggap niyo ba yung padala ko na ganyan. At pag nag-reply ka na, ayun na. Doon na magsisimula. Saka ang bilis niyan, attorney, na nasubukan ko yan, yung isang chat group ng batch natin. Biglang ang bilis i-take over. Yes. Hindi ka makagalaw eh. Para kang nagugulat ka, kinuha na lahat ng Ng access dun sa mga ang bilis. part nung group. Pero siguro, attorney, ang anong magandang mangyari nito is maybe we can explore the possibility of collaborating with CICC and CFO. Kasi Obet, ang CFO, meron kaming anti-human trafficking Hotline din, mechanism. oo. So parang hotline reporting din. May system in place, interagency ito. So you dial 1343 anywhere in the Philippines, anywhere in the world, may sasagot sa'yo. Parang yung kinikwento mo rin na yung sa CICC, may hotline din kayo. So, since marami namang tina-target din na overseas Filipinos, baka pwede, attorney, na magkaroon ng collaboration. Tsaka, sir, alam nyo, di ba, yung isa rin ginagawa natin, yung sa mga financial literacy kasi natin, syempre, part and parcel din nun, yung tulungan sila na hindi nga ma-scam. At siguro, ito na nga talaga yung panahon na maimbitahan ka rin namin para sa mga ganun naming activities. Meron kami, Sir Obet. Meron kaming program sa CFO, yung Peso Sense. Yes. So, actually, napakalawak ng reach niyan kasi ang tinuturo nga dun, yun nga, financial literacy, pag-ipon, pagpapalago ng pera. Pag-invest. Pero part na rin dun siguro yung pagprotekta ng Tama. mo, di ba? Yung Resources yung mo. inipon mo. Welcome kami dyan, kasama nga kay attorney. Kasi simula nung ang umupo sa ang aming acting executive director na si Attorney Aboy Paraiso, talagang nag-open kami sa CICC ng mga collaborations. Dahil sabi nga namin, ang paglaban sa cybercrimes ay hindi kaya ng isang ahensya lamang. Hindi kaya ng 4 ahensya lamang within the DICT family. Hindi kaya ng Office of the President lang. Ang tinatawag nga namin ay kailangan lagi natin ng whole of society approach. Hindi whole of government, whole of society, meaning both private and public sectors dapat nagko-collaborate. In fact, marami ng mga na-sign na Memorandum of Agreement at Memorandum of Understanding si Attorney Aboy, ang aming acting executive director nga. So, we would really welcome a partnership with the Commission on Filipinos Overseas para nga maprotektahan natin ang ating mga kasamahang mga overseas Filipinos as well yung sa human trafficking. Tsaka pamilya nila. At naririnig ko kanina yung binabanggit mo na
OSAEC cases at saka yung CSAM cases. Yan din po ay isa sa ano rin kasi marching order sa amin ni PBBM na talagang pangalagaan namin ang mga kabataan, ang children. Kaya talagang kami lumalaban din sa OSAEC at CSAM cases. So kasi syempre ginagamitan ng teknolohiya 'yon. Pero ano lang gusto ko lang sabihin din na actually may partnership na ang DICT tsaka CFO. Pero syempre ibang aspeto naman pa 'yun ng yung pinag-uusapan natin ngayon. And very happy kami marinig na yung opportunity for a collaboration ay possible talaga. Actually, pwede rin isama sa module ng PIDOS. Yes, yung departure orientation. Pwede, Kasi, pwede. ano yan kumbaga yung ginagawa naming PIDOS, parang iba nadidinig mo sa DMW, yung mga OFW, nag-undergo ng PIDOS. Meron din sa CFO na PIDOS. Ito naman ay part ng social preparation ng kung ikaw, isang Pilipino ay magmamigrate sa ibang lugar, sa ibang bansa. How do you prepare yourself? No? Kasi iba yung daratnan mo ron, Ibang kultura, yung atmosphere, yung working environment. And of course, hindi lang naman sa Pilipinas ang cybercrime. It's all over the world. Oo. So malaking bagay kung ma-include sa module ng PIDOS yung ganyan, no? Cybersecurity. So, siguro Sir Obet, bago pa tayo lumalim din sa usapan natin at baka magkapirmahan na agad tayo ng MOU ngayon Lagot tayo. Ano na lang po Sir Obet, siguro mensahe na lang sa ating mga tagapakinig tungkol sa paglaban sa at pagprotekta sa kanilang through cybersecurity. Sa lahat po ng mga nanonood sa atin, mga nakikinig po sa atin, alam po namin sa CICC na mababaw pa po ang pagkakaalam ninyo o pagkakakilala ninyo sa aming ahensya, ang Cybercrime Investigation Coordinating Center. Kami nga po kasi ay na-create po through Republic Act 10175 na na-approve po noong September 2012. Kaya lang po, kahit na po September 2012 pa po kami naging batas, ay noon lamang pong August 2020, nagtalaga po ng kauna-unahang executive director po ang dati nating Pangulong Duterte sa katauhan po ni dating police officer Cesar Bancao. So, noong pong August 2020 lang po kami nag-start, kaya nga basically 5 years pa lang po kami in existence. But in those 5 years po, marami na po kami nagawa. Sabi ko nga po, nakapagtayo na po kami ng aming tinatawag na Cybercrime Complaint Center, na dati pong tinatawag naming Interagency Response Center po yon. Meron na po kaming hotline na 1326 na pwede nyo tawagan kung kayong man nga po ay magiging biktima po ng mga cybercriminals at saka mga hackers. At pwede nga rin po kayo mag-report din po or mag-email sa report@cicc.gov.ph. Bukas po ang aming opisina 24/7. Maski po nung panahon na nagkaroon po nung 2 trillion peso march, kami po ay naka on our toes kasi tinitingnan po namin ito po kasi yung mga pagkakataon na ang mga cyber criminals at mga hackers ay talaga nagte-take advantage po ng mga ganitong mga activities para po makapanloko po ng mga tao. Kaya nga po kami po ay nakikiusap na sana po makilala nyo na po ang CICC dahil kami po ay nandito para tumulong po na ma-prevent po natin at maiwasan po natin maging biktima ng cybercrimes. Ayun, napakagandang mensahe Sir Obet. So, may 2 hotline na tayong dapat I-promote, i-propagate mo. oo. Yung 1343 for human trafficking at 1326 for cybercrimes. At sa tingin ko talagang mainit din na na hotlines ngayon yan. Ngayon ngang Oo. Kaya kapaskuhan. nga hotline, mainit. Oo. Actually, yun yung sasabihin ko Namo ko Oo. So, siguro bago tayo magtapos, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Sir Obet na ngayon live nating nakasama. Maraming salamat po, sir. Si Obet ay madaling imbitahan sa mga ilang beses ko nang nasubukan niya si Obet kasi very helpful talaga ito ever since. Maalala niyo yung college life niyo ba? Oo. Wala na tayong oras para mag-reminisce, sir. Oo nga. Anyway, salamat Obet. Salamat for for answering our SOS dahil talagang naghahanap kami ng topic na tamang-tama magpapasko eh. Ito na nga yung ito na nga yung naisip namin kahapon na doon tayo kasi nung natanggap namin yung mga messages na scam, dito tayo sa scam. Ayusin natin 'yan.
Salamat din kasamang Ares, Attorney Magracia, sa pagkakataon na, again, may pakilala namin ang aming ahensya, ang Cybercrime Investigation Coordinating Center. Muli po, tandaan lamang po ang apat na numerong hotline po namin, 1326 po. 1326. Muli, maaking pasasalamat. Salamat. Maraming salamat. Opo. At yun na. Ito na ang hudyat at nagdaan na naman ng isang araw na pagsasayang papawid ng ating serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyo publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.